na-offend o nakaramdam ng pambabastos ang singer-songwriter na si Ronnie Liang sa topless joke sa kanya ni Harry Roque. Nakausap sa isang panayam ang award-winning OPM artist at nagpaliwanag nga siya tungkol sa viral video nila ni Atty. Harry na nilagyan ng mali siya ng mga netizens. Makikitang magkasama si Ronnie at ang dating presidential spokesperson na nasa bangka habang binabaybay ang karagatan. Sa kumalat na video, maririnig si Roque na nag-dialogue ng maya-maya. Tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Wow! Ako, magtatopless ako. Natawa lang ang binatang singer at army reservist sa sinabi ni Roque. Simulang kwento ni Ronnie, as far as I remember, July 2022 yung video na napapanood nyo sa social media na kumakalat kung saan. Kasama ko ang former presidential spokesperson, Atty. Harry Roque. At mapapansin nyo naman sa video na in-interview niya ako or kinuha niya akong guest para sa kanyang vlog. But to be clear, wala tayong kaugnayan sa butihing presidential spokesperson. It just happened na nandun po ako bilang isang reservist ng Philippine Army para tumulong sa pag-distribute ng relief goods. At the same time, nakatanggap po tayo ng invitation mula sa local government ng Dinagat Islands, Governor Nilo Demery Jr. Patuloy na paglalahad ni Ronnie. Tanda pa ni Ronnie sa naging usapan nila ni Roque. Tinawag ako, Ronnie, pwede ka pang ma-invite. Parang ganoon. Tayo naman ay accommodating. Mabait naman si Atty. Harry Roque. Accommodating. Kaya kahit na halimbawa ngayon pa lang, nakita-kita gano'n na siya. Talagang magsalita. Hindi lang po sa akin, sa lahat ng tao kasi siya ay ma-PR din naman dahil spokesperson nga. Aniya pa. Kasunod nga nito, marami ang nag-akalang alaga ni Roque si Ronnie na sumabay pa sa pagkakaugnay ng dating spokesperson ni Rodrigo Duterte kay Mr. Supranational Philippines 2016, A.R. De La Serna. Actually, nung una natawa ako ng pinanood ko kasi actually hindi ko napanood yung buong vlog na yon. Noon ko lang talaga napanood nung nag-viral na. Ito pala, may ganito pala. Nakalimutan ko na nga na pinagtatopless pala niya ako eh. Natawa ako and at the same time, syempre, nalungkot dahil nahaluan ng ibang konsepto. Nakita nyo naman, kinrap o pinutol siya. May mga tao pa kasi actually kasama. May mga babae pa nga sa right side at may mga tao sa likod ng camera. Ang logic or common sense kung may mali siya, hindi niya sasabihin iyon in front of the camera. Sasabihin niya o ibubulong niya, pwede ka bang ganun? Pero hindi eh. It's just parang for entertainment purposes. The way I understand ha, nung napanood ko yung video. Aniya pa. Marihing sinabi ng binata, wala ho kaming ugnayan. Nandoon lang ho talaga ako para mag-serve. Para mag-volunteer, para kantahan yung mga nabagyo. At the same time, tumulong mag-distribute ng mga relief goods dahil nasalanta talaga ang Dinagat Islands. Dugdong pa niya. Nalungkot lang ako dahil parang may goal yung nag-edit to attack someone. Nadamay lang ako kasi inedit niya at saka ang haba ng video kung mapapanood nyo. Iyon lang ang kinot niya. Pero I don't know kung ang purpose is comedy lang o mamonetize yung Facebook niya. Magkaroon ng traction pero iyon. Syempre, isang karangalan pa rin. That time na syempre was still the former presidential spokesperson. In-invite ka to be a guest sa vlog. Paliwanag niya pa. Samantala, na-hurt naman ng OPM artist na si Ronnie Liang nang idamay ng netizens ang kanyang foundation sa viral video nila ni Atty. Harry Roque. May mga netizens kasi
ang nagbanggit sa Ronnie Liang Project PT Foundation nang kumalat ang video ng singer-actor kasama ang dating presidential spokesperson ni Rodrigo Duterte. Pinag-isipan nila ng masama si Ronnie at tinawag na alaga daw ni Roque tulad ng pang-iintriga ng mga netizens sa pagkakaugnay ng dating opisyal ng gobyerno sa isang male pageant winner. Nang makachikahan si Ronnie recently, nagkwento siya about what happened sa viral video ni Roque. Wala daw itong mali siya. At hindi din daw siya na-offend dito. Natanong naman ng binata kung nag-reach out ba siya kay Roque nang pumutok ang issue. Walang reach out na nangyari, to be honest. I was expecting na mauna siya na kasi siya yung merong issue pero tahimik lang ako doon at hindi ako kumikibo. Sinabi ko lang sa video, gabaha ang guwapa diri dinagat. Ang ibig sabihin ay maraming magandang babae sa Dinagat Island. Patuloy pa niya, inaasahan ko lang na baka mag-statement si Sir kasi alam naman niya na wala. Na in-invite lang niya ako mag-guest sa vlog. So I was advised by some people to give statement na kasi sabi nga sa universal practice na silence means yes. So at least, I'm saying no. Wala po, none, negative, aniya pa. Hiningan din siya ng mensahe sa nag-edit ng video. Sana gumawa ka din ng isa pang version naman na ipakita mo yung totoo. Hindi lang yung kinrock. Para patas po. Siguro, gamitin nyo naman yung music ko na background para ma-promote nyo na din. Ang birong say pa ni Ronnie. Nabanggit pa niya ang latest single niyang Himala na original ng River Maya at available ng July for download at streaming. Ito naman ang message niya kay Roque. Sir, salamat po sa pag-interview. Yun lang, salamat po. Salamat isang karangalan na ma-interview ninyo at thank you for being that accommodating sa amin. Dahil po doon, iyon nga nabigyan kayo ng ibang interpretasyon o ng issue. Say pa niya. We cannot judge him, dagdag ni Ronnie. Samantala, inamin nga ng singer na nasaktan siya sa akusasyong funded umano ng Office of the Former Presidential Spokesperson ang kanyang Ronnie Liang Project PT Foundation na tumutulong sa pagpapa-opera ng mga batang may cleft lip, cleft palate o bingot. Hindi po totoo. Unang-una, unauthorized pa ako tumanggap ng donasyon. To be clear, bawal pa akong tumatanggap ng anumang pera o donasyon from anyone. Ang pwede pa lang ikagaya niyan. Ang ginagawa ko ay mag-fundraise concert po ako. Yung mga kinikita ko sa YouTube channel ko, sa Facebook, portion of my talent fees and royalties from my albums, yun ang ginagamit kong funds para pa-opera ang batang may cleft.